mayroong malapit sa shop namin na tindahan na sinasabi doon na madalas na daw talaga si Nanay Nonay ngayon nagpapaload sa kanila at may gamit na telepono o cellphone. So ibig sabihin talaga alam ni Nanay Nonay yung mga nangyayari. Kaya hindi na kami nakatiis. Pinuntahan na namin ang mental hospital na dapat pagdadalang kay Nanay Nonay na marahil daw noon ay may involved dito na drug. Magandang gabi po sa lahat ng mga manood natin. Ngayon po ay 8 PM na mahigit at kararating lang namin ni Commander dahil nga po nagbiyahe kami papuntang Pili. Nagsimula po kami na madaling araw magbiyahe dahil nga po sinusubukan ko mula nung nakuha ko yung number ng mental hospital po sa Pili ay hindi po namin ito makontak. Kaya po baka sakali kami na baka ito ay pwede namin mapuntahan at may makausap kami doon. Ngayon nga po pagpunta namin doon ay nakiusap kami na baka pwedeng idala natin doon si Nanay Nonay para na sa ganun ay mas maalagaan at mas maprotektahan at para po gumaling. Kaso nga lang po kagaya din ng sinabi dito sa atin ng DSWD. Hindi po sila tumatanggap o hindi sila nag-a-accept nang wala pong kasama ni isa man sa mga pamilya. Dahil kinakailangan daw po nila ng statement kung ano ang pinagmulan kung bakit nagkaganito si Nanay Nonay. Ngayon po mga kabayan, may mga ilang bagay talaga na sobra kong kinatakot dahil sa mga nalaman ko. Bago tayo pumunta sa sinasabi ko na isa sa talagang nagulat ako at mas lalo ako natakot para kay Nanay Nonay dahil sa nalaman ko na ito. Marami nagtatanong sa atin, maraming mga nagko-comments. Ano daw po ba ang pinagmulan o kung paano natin nakilala si Nanay Nonay. At meron din mga nagko-comment na kaya daw nagagalit si Nanay Nonay dahil binibidyohan daw natin ito nang walang pahintulot. Okay, lilinawin po natin bago tayo magtungo sa kung ano yung sinasabi ko na nalaman namin patungkol kay Nanay Nonay. May mga nag-comment po sa ating huling video patungkol sa nangyari o ginawa ni Nanay Nonay sa shop namin. Ngayon may mga nag-comment po sa atin na kaya daw nagagalit si Nanay Nonay dahil nga binibidyohan natin siya nang walang pahintulot. Bago po ang lahat ay nagpaalam po tayo kay Nanay Nonay noong umpisa kung pwede ba natin siyang matulungan sa pamamagitan ng pag-vlog natin sa kanya at pumayag naman siya. Ngayon may mga nabasa ako doon na dahil daw sa video na ginagawa natin ay baka sabihan ng mga viewers o baka sisihin ng mga viewers yung mga anak ni Nanay Nonay o baka sabihin ng mga viewers na pinababayaan si Nanay Nonay ng kanyang mga anak. Para sa akin po, sa sitwasyon po ba ni Nanay Nonay ay hindi pa po ba siya pinababayaan o hindi po ba siya napapabayaan o nabibigyan po ba siya ng atensyon sa sitwasyon niya ngayon? Kayo na po ang magsumagot na mga manonood ko, kayo po ang sumagot ng mga viewers ko kung sa tingin nyo ay hindi siya napapabayaan sa sitwasyon niyang yan o sa kalagayan niyang yan. So ngayon, nililinaw lang po natin lahat ng sinasabi ninyo patungkol dito nga kay Nanay Nonay na mga bashing na napakaraming sa tingin ko ay napadaan lang sa mga videos natin tapos hindi naman talaga nasubaybayan simula't simula kung ano yung kwento ng buhay ni Nanay Nonay mula nung makilala natin siya. At marami din nagtatanong na mga hindi pa nga talaga nasubaybayan na kung paano daw ba tayo napunta kay Nanay Nonay o paano natin napasok yung buhay ni Nanay Nonay. Okay? Ganito po yan. Namamasyal si Ranciata sa tabing dagat. Ngayon may nakita siyang isang maliit na bahay na hindi pangkaraniwan na parang makikita talaga na gawa-gawa lang ng isang tao at nakita nga niya na may gamit sa loob na may malaki ang posibilidad na may nakatira doon o may natutulog doon sa bahay na yon. Kaya nung time na yon ay hindi nagdalawang isip si Ran sasabihin sa atin na may nakita siyang ganito na sabi nga niya ay baka may nakatira doon. Kaya hindi rin kami nagdalawang isip na kinabukasan pumunta kami doon sa kanyang lugar. Sinubukan namin tingnan kung may tao at pagdating nga namin doon nakita niyo naman may tao nga talaga. At doon ko nga nakita si Nanay Nonay at nagpaalam tayo sa kanya, nagpakilala tayo, nalaman natin yung kaunti pa lang sa kwento ng buhay niya kung bakit nagkaganon siya at kung bakit siya nakatira doon. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na yon
na sinusubukan natin yung best natin para matulungan siya. At dumating nga sa punto na nasabi ko na ito na gusto natin siyang ipagamot. Sa 2 o 3 beses natin siyang sinubukang puntahan para dalhin sa psychiatrist, na yun din naman yung bilang ng pagtago niya sa atin. Wala na. Ito yung mga damit. Wala na din. Di kaya natakot si Nanay Nonay doon sa check-up? Kailan ka po dito naglipat? Kahapon pa. Check up mo dapat. Saan ka nagpunta? May gumawa siguro, baka gusto nila kainin na okay lang yan na ang sinasabi kainin. ko. Na yung ibig sabihin lang nun, ay iyaw ni Nanay Nonay magpagamot. At dumating na din po tayo sa punto na nakipag-coordinate tayo sa kanyang anak. Nandiyan pa nga yung pinakausap ko kay nanay, yung isa sa kanyang mga anak. At sinubukan na rin natin si Nanay Nonay na pauwiin sa kanila at pabalikin sa kanyang mga anak. Dumating pa nga yung time na na-scam kami nang dahil lang sa kagustuhan namin na matulungan si Nanay Nonay na may uwi sa kanilang lugar sa Rizal. Nagtiwala po kami kagabi sa kausap namin. Akala namin siya talaga yung totoong anak ni Nanay Nonay. Ang hindi ko lamang maintindihan ay bakit mayroong mga tao na hindi kayang lumaban sa buhay ng patas. Tinatawagan na namin kagabi. Hindi na siya sumasagot. Tapos, ayan, ang dami ko ng message sa kanya dito. Sabi ko, scammer ata kayo. Nagtiwala kami sa inyo. Pero God bless na lang. Diyos na lang bahala sa inyo. Sa paulit-ulit na pagbalik natin sa tahanan ni Nanay Nonay, na sa tingin ko, ginawa namin yung best namin para sa kanya. Dumating pa sa punto, alam nyo naman yan, na mga solid na nanood simula't simula na inofera natin siya na siya yung titira doon sa pabahay ni Commander. Pero tinanggihan niya rin yun. Pero hindi pa rin natin sinukuan, nakita nyo naman. Paulit-ulit pa rin tayong bumabalik sa kanya para nga sa pagsusuporta ng pagkain dahil nga nagbabaka sakali tayo na baka naman nagugutuman lang si Nanay Nonay, na baka kapag hindi na siya nalilipasan ng gutom, ibabalik na siya sa dati. Hanggang sa dumating na nga yung time na ibang Nanay Nonay na yung nakita ko sa harap ng shop namin noon. At doon nga yung na-videoan siya ni Commander na nagwawala siya doon at may ilang beses niya akong pinagsasampal sa gitna ng kalsada, na yun yung part na hindi na nakuna ng videos kaya hindi ninyo nakita. Pero tayo bilang tumutulong, nilalagay natin yung lugar natin o yung pwede nating ilugar as a charity vlogger. Hindi ko pinatulan si Nanay Nonay, di ba? Nakita nyo yan, alam ko nakita nyo sa videos. Hanggang sa ako na lang yung nag-adjust, ako na lang yung tumatakbo. Kahit na nagmumukha na akong tanga, nagmumukha na akong si Raulo sa kakatakbo, na parang isang batang paslit na hinahabol ng isang ina. Pero okay lang, hinayaan ko lang yun. Kahit na maraming taong tumatawa, okay lang yan kasi naiintindihan ko yung kalagayan ni Nanay Nonay. Siya yung mas iniintindi ko. Hanggang sa dumating na nga yung pangalawang pagkakataon na naulit pa ito. Na ako yung nagsusubok ulit na magtumulong kay Nanay Nonay nung time na yun. At dumating nga sa punto na masasabi kong isa rin sa pagtatangka nga sa buhay natin, dahil binato niya tayo ng isang bagay na pwede tayong masaktan. Pero okay lang, pinalampas pa rin natin yun. Pero yun nga lang, dun tayo nagsimula talaga na maglaylo. Kasi, sasabihin ko sa inyo yung rason. Marami sa akin nag-message, may mga kapitbahay ni Nanay Nonay, may sponsor natin na nagsabi sa akin na makikiusap kami sa iyo kasi mukhang hindi mo ito gagawin. Baka pwedeng maglaylo ka kay Nanay Nonay kasi natatakot kami na baka isang araw ay masaktan ka na niya, dahil kapag pumupunta ka doon sa tingin namin ay baka naghahanap na siya ng palaging bigay mo. O kumbaga nasanay na siya doon sa palagi o halos every other day na pagbibigay natin sa kanya. Kaya siguro talagang naghahanap na siya. Kumbaga para sa akin naman, wala namang problema. Kaso nga lang, kumbaga paano kung tumagal yun ng ganun? Na hindi naman ako nakakasigurado kung tatagal ba tayo ng taon na paulit-ulit na ganun yung gagawin natin kay Nanay Nonay, na tutulong tayo, tapos matitrigger siya at pupuntahan niya tayo, tapos ganun yung gagawin niya. So, nag-decide talaga ako no na ilapit ko siya sa LGU
para na sa ganun ay sila na ang gumawa ng paraan nung time na yun. Umistop talaga ako doon at yun yung decision ko na final na kailangan DSWD na mag-decision dito. Yun yung unang-unang beses na lumapit ako, pero iisa lang din ang sinabi nila na kailangan madadala yon ay kapag nandyan ang mga anak. So sinubukan ko ulit makipag-communicate sa anak, pakiusap, umuwi kayo dito para sa nanay ninyo. Dumating yung time talaga na nagkasagutan kami ng isa sa mga anak niya kasi medyo nagagalit na din ako kasi nga, kumbaga, ganito na yung ginagawa ng nanay nila. Alam ko napapanood nila pero natitiis nila na hindi gawa ng aksyon yung mga gantong pangyayari. Kaya hanggang sa dumating yung time na talagang nakikita ko na talagang parang wala na silang pake o anuman. Kaya talagang sabi ko, i-stop na talaga ako kay Nanay Nonay. I-stop na talaga ako. Hanggang sa dumating pa rin yung oras na sabi ko sa kanya, kay Rans nung time na yun, subukan nating tingnan si Nanay Nonay, kamustahin natin. Kasi baka mamaya ay kung ano na nangyari sa kanya kasi matagal na nga namin din nakikita, hinanap namin pero hindi na namin nakita. Hanggang sa isang araw na naman, nagulat na lang kami nung batuhin nga niya yung shop namin na nandoon pa rin pala si Nanay Nonay. O hindi ko alam kung saan lang siya naglagi, bakit hindi namin siya makita, bigla siyang sumulpot. Hanggang sa lumapit na nga tayo sa DSWD, ito na nga yun, at sinabi na nga na anak pa rin ang kailangan. Kaya hindi na kami nakatiis, pinuntahan na namin ang mental hospital na dapat pagdadalang kay Nanay Nonay. At dito nga sinabi nila na hindi rin talaga may papasok kung wala ang mga anak. At nagulat ako sa sinabi nila dahil ipinakita ko sa kanila yung videos. Ipinakita ko sa kanila lahat ng akto, may psychiatrist doon, tinitingnan, pinapanood. Kwento ko lahat ng alam ko tungkol sa kanya at meron silang nakita na something talaga dito. Na ibang iba daw si Nanay Nonay kumpara doon sa ibang may mga problema sa pag-iisip. Na sinasabi nila na ikinagulat ko ng sobra patungkol kay Nanay Nonay na marahil daw noon ay may involved dito na droga. Yun yung isa sa talagang nagulat ako sa sinabi nila na nakadagdag sa kinababahala ko. Alam ko marami na ako nabasa nito sa comment. Marami na ding tao dito ang nagsabi sa akin nito. Pero hindi ko pa yung pinaniniwalaan. Kasi nga, para sa akin ay to see is to believe. Pero sa sinabi kanina sa amin ay natakot talaga ako. At kasi hindi daw talaga ganito ang cases ng may problema sa pag-iisip o merong mga hallucinations. Dahil alam ni Nanay Nonay, unang-una yung pangalan namin. Tinatawag niya kami. Pangalawa, alam niya kung saan kami pupuntahan. At ito pa, may sasabihin pa ako sa inyo. Merong malapit sa shop namin na tindahan na sinasabi doon na madalas na daw talaga si Nanay Nonay ngayon nagpapaload sa kanila at may gamit na telepono o cellphone. So ibig sabihin talaga alam ni Nanay Nonay yung mga nangyayari. Isa lang din yung iniisip namin dito na baka sana mali kami, na baka marahil may kumukontak sa kanya sa telepono na nag-uutos sa kanya nito mga ginagawa niya, na sana mali kami. May inaantay kaming isang result, mga kabayan, na natatakot ako sa pwedeng maging resulta. Dahil maalala nyo, siya mismo nagkwento na siya ay pinasok sa rehabilitation. I-check po ng mental hospital ang mga rehabilitation na pwedeng pinagpasukan sa kanya. Titingnan kung ano yung history kung bakit siya doon pinasok. Dahil pati sila talaga ng mga nakakita ng videos ay sobrang rare yung nakita nila. At saka base rin sa mga kwento ko sa kanila na nasaksihan namin. Sana mali sila kasi nakakatakot kapag ma-involve na ganun kay Nanay Nonay. Kaya mga kabayan ko, sa totoo lang, sobrang pagod na pagod kami sa pag-aasikaso nito. Sobrang sakit sa katawan, nakakapagod talaga. Sa totoo lang, hindi ko na po alam kung ano pa yung maitutulong ko kay Nanay Nonay.
kung kaya ko pa ba, kung mailalagay ko pa ba siya sa kaayusan. Kasi nga pati ako nawawalan ako ng pag-asa sa tuwing sasabihin ng mga lalapitan natin na ang kailangan ay yung kanyang mga anak. Kaya po sa likod ng mga sakripisyo namin na ito sa kanya, sana hindi dumating yung time na talagang alam kong wala na tayong magagawa para sa kanya. Sana wag naman dumating yung time na talagang hahayaan na lang natin siya na palibot-libot dito. Dahil hindi ko na po alam sa ngayon kung kapag pupuntahan pa natin siya, ay ganun pa din ba kagaya nung dating nanay Nonay ang haharap sa atin. Kasi nung nakaraan na nagbakasakali kami nila sa puntahan siya, ay ang plano namin nun, kung nandoon man siya, hindi namin talaga lalapitan. Kasi baka lalo na siya matrigger. Kasi iba na po talaga nakikita namin sa ngayon sa kanya. Alam niyo po mga kabayan, sa totoo lang umalis kami 2:00 pa ng madaling araw. Dahil ang biyahe po papunta ng Pili ay hindi po biro. Halos inaabot po ito ng 14 hours balikan. So alam niyo kung gaano kalayo ang 14 hours kapag biyahin. Halos parang mas malayo pa sa Manila yung biniyahe namin. Kaya itong sakripisyo namin ito talaga kay Nanay Nonay mga kabayan ay ito yung isa sa hindi ko makakalimutan din sa buong buhay ko. Kasi nga parang pakaramdam ko na tayo lang yung lumalaban para kay Nanay Nonay, na ultimo mga pamilya niya ay hindi man lang nagawa na ilaban siya. Parang ganun lang nararamdaman ko. Pero nainiwala ko na darating din yung araw na papasok din o mas malilinawan ang mga isip ng kanyang mga anak at tutulungan din nila si Nanay Nonay. Pero sana kapag dumating yung time na yon, hindi pa huli yung lahat. Nagpapasalamat pa rin ako sa lahat ng mga tao na nagmahal sa kanya, sa lahat ng tao na sumuporta sa kanya at nanood, sa lahat ng tao na isinama siya sa prayer, sa lahat ng tao na namba siya amin patungkol dito kay Nanay Nonay. Isa lang naman po yung masasabi ko sa inyo, okay lang po yun. Basta ang importante po ay alam namin na tama yung ginagawa namin, alam namin kung ano yung gagawin namin dahil kami nakakita ng sitwasyon at alam po nakikita din ng nasa taas kung ano yung ginagawa namin para sa kanya. Kaya yun lang po, okay lang po yan na malaya po kayo na mag-comment ng mga negatives comment para sa amin. Wala pong problema yun. Rights nyo po yan. Muli po, papahinga muna kami ngayon dahil sobrang pagod sa biyahe. Abangan po natin yung magiging resulta kung ano ba yung rason kung bakit siya pinasok sa rehabilitation. Bilang po, maraming salamat. Supportan niyo yung team namin. God bless. Iniluluha ko na lang ang pangungutya ng tao. Kahit kape na lang, ayun, sinusunog ko yung bigas para lang malagyan yung aking sikmura. Pag tayo tiwala sa Panginoon Diyos, hindi tayo pababayaan. Lahat ng tao ay matalino kapag kailangan nating maging matalino. Nagtitiis ng hingi dyan. Pag may nagbigay, salamat. Pagka wala, okay lang. Talon sana ako ng building ng Pio del Pilar Elementary School. Kung anong sitwasyon ng aking isip, dinala ko sa rehabilitation. At isa lang yung nakikita ko na dapat gawin kay Nanay ang magkaroon ng maayos na tahanan. Sana kitang pagawas doon ng kahit maliit na bahay. Sa tingin mo? Siguro, ito lang muna. Huwag kayo mag-alala pagka nagkakaroon naman ng reasonably sa mga tao about na Ngunit ang munti kong alok para sa kanya, sa ngayon ay tinanggihan niya. Maya mo. At kapag kaloob ni God na magpunta dito ang mga anak mo, pupunta sila dito. Ha? Iniluluha ko na lang ang sitwasyon ng kalagayan ko. Sobrang sakit sa dibdib nang marinig ko ang mga salitang ito mula kay Nanay Nonay. Naramdam ko ang lungkot sa kanyang dibdib. Punta mo ako dito sa bahay Nanay Nonay habang maliwanag pa may kabit natin. Sige. Antayin kita. Sige. Okay, salamat.